po sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGA. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yon, na-curious ako kasi inaamin ko hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang after noon talaga, pinabaan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita, pera, tapos minsan nilalagay pa sa, sa yung mga tissue, na saan kami kumakain. So, noong September, tapos October, November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Bigyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa city. Yun din ang ginagawa niya kay Notabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na ito tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para natakot kami na bumalik na daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Noong time na yun, nasyak ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung CCP counselor at saka si CBRR guy. And then ang worst is nakita ko, mayroong drugs na in-involve na si Presidente Duterte. So, nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi na daw, hindi na daw maniwala ang tao sa IGA. So, dapat, yung drugs naman. First drug, sabi niya, ito nga, papasok ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator Lima. Tapos pangalawa, hindi yung ulitin mo naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng mga yung back and forth na mga yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na noong December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Maynila, doon sa may forum, nakita ko si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-usap, never sila nagsalita ng kung sabihin nila. Hanapan natin ng paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa kasi ito yung sabi nga, yung mo nga, yung testimony mo, bumagsak mo, Bisaya pa, bumagsak yun na si Presidente Duterte Yana. So, katong time na to, nakuyawan ako kay kanang nakasabot di ako driving o kanang kuhan, kulbiri. So, nanita ko paagi, kaya di man nila, ayaw nila ako pauwiin dito sa Mindanao. So, nahanap ako ng paraan, sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan uwi na ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko. Which is wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto ko malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So, pagdating doon sa noong December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa May Makati, sa Kanusian Sister. Bago nila ako nadala doon, pinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pagabot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So after yung kanusian kasi doon, alaman nila na meron akong pinakausap sa isang Madrid doon. Natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madrid. So nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na kumbento. So doon, dinawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na mag-discuss kami sa regarding sa yung namin sa affidavit, doon kami sa conference doon sa Holy Spirit, doon sa may Betigo, merong eskwelahan doon at the same time, merong kumbento doon ang mga Madrid.